ipinagpalit ang buhay ng anak ko sa isang pirasong papel. Sa gitna ng marangyang mansyon, ako ay isang anino lamang, isang inang handang lumuhod sa alikabok para sa huling hininga ng aking munting si Maya. Pero paano kung ang taong hinihingan ko ng tulong ay siya palang unti-unting pumapatay sa isang inosenteng bata sa likod ng pader na ito? Sino ang pakikinggan ng langit? Ang makapangyarihang mayaman o ang isang katulong na wala nang matatalo pa? Huwag kang mag-alala, Sofia. Hindi iyan aalis. Saan pa ba pupunta ang isang hampas lupang katulad niya na may anak na mamatayin? Nakatali na ang leeg niya sa mga kamay ko. Gagawin niya ang lahat. Kahit dilaan pa ang dumi sa sapatos ko, makuha lang ang tira-tirang barya para sa ospital. Ang mga salitang yon ni Isabela ay tila mga laslas ng kutsilyo na bumaon sa pandinig ni Daria. Nakatayo siya sa likod ng makapal na kurtinang pilus ng engrandeng sala, bitbit ang isang palanggana ng tubig na may halong matapang na kemikal. Galing siya sa 4 na oras na pagluluhod sa banyo. Kinukuskos ang mga dumi sa bawat sulok ng mansyon hanggang sa mamula at magbalat ang kanyang mga daliri. Ang bawat kataga ni Isabela ay lalong nagpatingkad sa amoy ng mamahaling pabango nito na humahalo sa malansang amoy ng sabon at pawis sa katawan ni Daria. Sa loob ng kanyang bulsa, mariin niyang hinawakan ng isang maliit na botelya ng gamot para kay Maya. Iyon ang huling natitirang lunas para sa ubo ng kanyang anak. Isang botelyang binili niya sa pamamagitan ng pagliban sa kanyang sariling tanghalian sa loob ng 3 araw. Ngunit sa pandinig ni Isabela, ang buhay ng kanyang anak ay isa lamang kasangkapan para manatili siyang alipin sa bahay na ito. Ang akalang pasasalamat at utang na loob na nararamdaman niya kay Don Victor ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na katotohanan. Sa mata ng mga taong ito, siya ay hindi isang tao, kundi isang gamit na kailangang sagarin hanggang sa mawalan ng silbi. Naramdaman ni Daria ang unti-unting panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang tubig sa palanggana ay bahagyang gumalaw. Lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang hawak na tubig sa mukha ng babaeng tumatawag sa kanyang anak na mamatayin. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at tila may nakabara na matalim na bubog. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Mabigat, mabilis, at puno ng hapdi. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa hirap, ngayon ay tila nawalan ng lakas. Hinahayaan ang bawat patak ng pawis na dumaloy patungo sa kanyang mga sugat na dulot ng matinding pagtatrabaho. Tumingin siya sa kanyang sariling mga palad. Ang mga kalyo at lamat sa kanyang balat ay mga marka ng kanyang sakripisyo. Mga medalya ng isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit para kay Isabela, ang mga ito ay dumi lamang na dapat ikahiya. Ang mansyong ito, na dati ay itinuturing niyang kanlungan mula sa gutom, ay biglang naging isang gintong kulungan na may amoy ng pagkabulok. Sa bawat tawa ni Isabela, mula sa kabilang panig ng kurtina, tila may isang bahagi ng kaluluwa ni Daria ang nadudurog at nagiging alabok. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dangal para sa isang pagkakataong mabuhay? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit sa huli, ako pa rin ang naiwan sa labas, basang-basa sa ulan ng kanilang pangungutya? Kung ang bawat patak ng aking luha ay nagiging ginto sa kanilang bulsa, may halaga pa ba ang pananatili ko sa mundong ito na ang tanging tingin sa akin ay isang basahang madumi? Sa bawat pagpatak ng ulan, sa bubungan ng mansyong ito, tila may isang lihim na pilit kumakawala mula sa ilalim ng lupa, isang tinig na matagal nang ibinaon ng kasamaan. Bumalik ako sa loob ng mansyon nang hating gabi na, pilit na iniinda ang hapdi ng aking mga paa. Nakalimutan ko ang aking lumang panyo sa may lalagyan ng alak, ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking namayapang ina.
Hindi ko kayang mawala iyon, lalo na sa gitna ng mundong ito na unti-unti nang kumukuha ng lahat mula sa akin. Ang dilim sa pasilyo ay tila isang malaking bibig na handang lumamon, at ang tanging gabay ko ay ang munting liwanag mula sa aking lumang cellphone. Habang pababa ako sa hagdan patungo sa bodega, narinig ko ang isang kakaibang tunog. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga daga o ang paggalaw ng mga lumang gamit. Ito ay tunog ng marahang pagkiskis ng mga kuko sa magaspang na semento, hinaluan ng isang mahina at hirap na paghinga. Huminto ang tibok ng aking puso. Ang bawat balahibo sa aking braso ay tumayo sa takot, ngunit ang puso ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang kaba. May tao ba riyan? Ang bulong ko, na halos hindi marinig sa kapal ng katahimikan. Itinuon ko ang liwanag ng aking cellphone sa dulo ng lalagyan ng alak. Sa bahaging kamakailan lamang ay pinatungan ng mga bagong kahon. Doon, sa likod ng isang malaking estante ng alak, may napansin akong isang maliit na siwang sa pader. Isang hindi pantay na pagkakalapat ng mga bato na tila minadali ang pagkakagawa. Nilapitan ko ito at doon, mula sa kailaliman ng kadiliman sa likod ng pader, nakita ko ang isang pares ng mga mata. Malamlam, puno ng luha at tigib ng takot. Arlo? Ang pangalang iyon ay kusang lumabas sa aking mga labi. Ang 7 taong gulang na anak ni Don Victor, ang batang sinabi ni Isabela na lumipad na patungong London para mag-aral. Ngunit narito siya, namumutla, madungis, at tila isang ligaw na kuting na ikinulong sa isang libingan. Ang kanyang maliit na mukha ay halos butot balat na lamang, at ang kanyang mga labi ay tuyot na tila tuyong lupa na matagal nang hindi nadadaluyan ng tubig. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa aking puso. Paano nagagawa ng isang tao ang ganitong kalupitan? Paano naging posible na sa gitna ng karangyaan ng mansyong ito, may isang batang unti-unting pinapatay sa gutom sa likod ng mga pader? Inilapit ko ang aking daliri sa maliit na siwang. Sa halip na humingi ng pagkain o sumigaw para sa tulong, ang ginawa ng munting si Arlo ang nagpagguho sa aking mundo. Dahan-dahan niyang inabot ang aking hintuturo gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi niya ako hinila, kundi hinawakan niya lamang ito ng mahigpit, na tila ang init ng aking balat, ang tanging bagay na nagpapatunay na buhay pa siya. Ang maliit na ugnayang iyon, ang pakiramdam ng kanyang malamig na balat laban sa aking magaspang na daliri, na hinding-hindi ko malilimutan. Ito ang sandali na naramdaman ko ang bigat ng isang buhay na ngayon ay nakasalalay na sa aking mga kamay. Shh! Huwag kang matatakot, Arlo. Nandito na si Tita Daria, ang nanginginig kong pangako, habang ang aking mga luha ay nagsisimula nang pumatak sa malamig na sahig. Ngunit sa gitna ng aming tahimik na ugnayan, isang nakakabulag na liwanag ang biglang tumama sa aking likuran. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto sa itaas ng hagdan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Sino ang nariyan? Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, malamig at puno ng pagbabanta. Daria, ikaw ba ang nangingialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman? Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay tila naging bato sa takot habang naririnig ko ang mabibigat at dahan-dahang hakbang ni Isabela pababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa akin at para sa batang nasa likod ng pader. Ganito na ba ang katapusan? Mahuhuli ba niya ako bago ko pa mailigtas ang inosenteng buhay na ito? O ako rin ba ay magiging bahagi na ng mga pader na ito na puno ng lihim at dugo? Ang bawat yabag ni Isabela sa sahig na gawa sa matitigas na kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa akin. Mabilis akong sumiksik sa likod ng malalaking kahon ng alak.
Pinipigilan ang aking paghinga hanggang sa sumakit ang aking dibdib. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humahalo sa matapang na bango ng pabango ni Isabela na unti-unting pumupuno sa silid. Narinig ko ang marahang pagpihit ng kanyang mga daliri sa isang bote ng alak. Ang tunog ng salamin na tumatama sa isa pang salamin ay tila isang babala. Alam kong nandito ka, Daria. Ang kanyang boses ay tila isang madulas na ahas na gumagapang sa dilim. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Lumabas ka na riyan bago ko patawagin ang mga security. Napapikit ako ng mariin. Sa isip ko, muling sumagi ang mukha ng anak kong si Maya, nakahiga sa malamig na kama ng ospital. Kung mahuhuli ako rito, kung malaman ni Isabela ang nalaman ko, maaaring mawala ang trabaho ko. At kasama nito, mawawala rin ang pag-asa na maipagamot si Maya. Nanghina ang dibdib ko sa bigat ng iniisip. Isang maling hakbang lang, at baka tuluyan kong hindi na maibigay sa anak ko ang pagkakataong gumaling. Patawad, Arlo. Mahinang bulong ng puso ko, habang pilit kong pinipigilan ang sarili sa pagitan ng tama at kailangan. Ngunit bago pa man ako makagalaw para lumabas, narinig ko ang isang mahinang kalos mula sa likod ng pader. Isang tunog ng munting katawan na sumasandal sa semento dahil sa labis na panghihina. Sa sandaling iyon, ang takot para sa aking sarili ay hinaluan ng isang matinding udyok ng katarungan. Paano ko masisikmurang mabuhay sa perang galing sa isang babaeng kayang pumatay ng bata? Sinuwerte ako nang biglang tumunog ang cellphone ni Isabela sa itaas ng hagdan. Narinig ko ang kanyang naiinis na buntong hininga at ang mabilis na paglayo ng kanyang mga hakbang patungo sa pintuan. Nang muling bumalik ang katahimikan, tila gumuho ang lahat ng lakas ko. Napaupo ako sa malamig na sahig, nanginginig ang buong katawan. Tita Daria. Ang mahinang tinig ni Arlo mula sa kabilang panig ng pader ay tila isang munting liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagugutom na po ako. Doon ko naalala ang munting piraso ng tinapay na itinago ko sa aking bulsa para sana sa aking hapunan. Dahan-dahan ko itong inilapit sa siwang. Pinanood ko kung paano ito kinuha ng kanyang maliliit na daliri. Mabilis, gutom, ngunit may pag-iingat na tila natatakot na baka bawiin ko ito. Dito nangyari ang na bumasag sa aking pag-aalinlangan. Upang patahimikin ang kanyang takot, sinimulan kong ikwento sa kanya ang paboritong kwento ni Maya tungkol sa isang matapang na bituin na nawala sa gitna ng ulap. Ikinukwento ko ito ng pabulong. Ang aking bibig ay nakadikit sa malamig na semento ng pader, habang sa kabilang bahagi ay nararamdaman ko ang pakikinig ng bata. Sa sandaling iyon, hindi lamang ako isang katulong o isang ina ni Maya. Ako ay naging tulay sa pagitan ng dalawang batang biktima ng mundong ito. Ang boses ko ang tanging kumot na nagbibigay init sa kanya sa loob ng libingang iyon. Ngunit ang aking sandali ng kapayapaan ay panandalian lamang. Pag-akyat ko sa quarters ng mga katulong, sinalubong ako ng isang balitang nagpalamig sa aking dugo. Daria, maghanda ka. Ang sabi ni Lola Berta na may halong kaba sa kanyang mga mata. Nag-utos si Isabela sa head housekeeper. Ipapahalughog niya ang lahat ng gamit natin ngayon din. May nawawala raw na mahahalagang alahas sa kanyang silid at ikaw ang unang susuriin. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang susi ng lalagyan ng alak na itinago ko sa ilalim ng aking unan. Ang susi na tanging paraan para mailigtas ko si Arlo ay tiyak na matatagpuan nila. Paano ko maipaliliwanag ang pagkakaroon ng susing iyon sa aking bulsa? Liwanag na ba ito ng katotohanan o simula lamang ng isang mas malalim na hukay na paglilibingan sa aming lahat? Walang puwang ang mga basurang gaya mo sa marangyang bahay na ito, Daria. Tingnan mo nga ang mga kuko mo, puno ng libag at dumi. Tapos ay nangangahas kang hawakan ang aking mga mamahaling gamit. Ang boses ni Isabela ay tila isang hagupit ng latigo
habang isa-isa niyang itinatapon ang aking mga gamit mula sa aking maliit na aparador. Ang aking luma at kupas na mga damit ay nagkalat sa sahig. Tinatapakan ng kanyang suot na sapatos na ang presyo ay sapat na sanang pambayad sa isang buwan na gamot ni Maya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang maliit na bote ng syrup na binili ko para sa aking anak. Dinampot niya ito at tiningnan ng may matinding pandidiri bago ito binitiwan ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagbasag ng bote sa semento ay tila ang tunog din ng pagkadurog ng aking pag-asa. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagnanakaw ng pagkain sa kusina? Para sa isang batang wala namang pag-asang gumaling. Ang wika niya nang may mapang-uyam ng ngiti. Ang bawat salita niya ay tila mga patak ng asido sa aking puso. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang aking anak. Ngunit ang tanging nagawa ko ay lumuhod at pilit na pulutin ang mga basag na bubog. Kahit na nararamdaman ko ang pagbaon ng mga ito sa aking mga daliri. Nang hapong iyon ay nangyari sa gitna ng aking pag-iisa sa kusina. Nilapitan ako ni Lola Berta, ang matandang kusinera na tanging nakakaalam ng aking hirap. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay marahan niyang hinawakan ang aking mga kamay na puno ng maliliit na sugat mula sa bubog. Inilagay niya sa aking palad ang ilang pirasong barya. Mga baryang alam kong galing sa sarili niyang maliit na ipon. Ang init ng kanyang yakap ay tila isang munting kanlungan sa gitna ng malakas na bagyo. Magpakatatag ka, Daria. Ang bulong niya. Ang langit ay hindi natutulog. Ngunit ang langit ay tila nagbubulag-bulagan nang muli akong tawagin ni Isabela sa kanyang silid. May mantsa ang aking sapatos, Daria. Linisin mo yan ngayon din. Ang utos niya habang nakatayo sa tapat ng malaking salamin. Habang ako ay nakaluhod sa kanyang paanan, pilit na pinupunasan ng kanyang sapatos, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Oh, sementuhan niyo na ang pader sa lalagyan ng alak bukas na bukas din. Ayoko nang marinig ang kahit anong kalos o ingay mula roon. Tapusin niyo na ang trabaho bago magsimula ang kasal. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga. Ang munting si Arlo, ililibing na siya ng buhay ng tuluyan. Sa gulat ko, bahagyang nadiin ang aking pagkuskos sa kanyang sapatos. Isang mabilis na galaw ang sumunod. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang matulis na takong na dumiin sa aking mga daliri. Napakagatlabi ako sa sobrang sakit. Pinipigilan ang anumang tunog na lalabas sa aking bibig habang nararamdaman ko ang pagbao ng takong sa aking balat. Tanga, ang mahinang sabi ni Isabela bago ako iniwanang nakasubsob sa sahig. Sa gitna ng aking pagdurusa, tumunog ang aking cellphone, isang tawag mula sa ospital. Mrs., kailangan po naming ilabas ang bata sa ICU. Wala pa po kayong naibabayad na deposito at puno na ang aming pasilidad. Pasensya na po. Kailangan na naming ibigay ang kama sa mga pasyenteng may kakayahang magbayad. Tila gumuho ang kisame ng mansyon sa aking ulo. Si Maya, na halos hindi makahinga, ay itatapon sa kalsada. Si Arlo, na naghihintay sa likod ng pader, ay sementuhan na bukas. Tumakbo ako patungo sa bodega kahit na sumasakit ang aking mga daliri. Inilapat ko ang aking tenga sa malamig na pader, umaasang marinig ang boses ni Arlo. Ngunit ang tanging sumalubong sa akin ay isang nakabibinging katahimikan. Arlo? Arlo, sumagot ka. Ang pabulong kong pagsusuma mo. Ngunit walang sumagot. Wala na ang mahinang paghinga. Wala na ang munting pagkiskis ng mga kuko. Sa loob ng madilim na libingang yon, tila sumuko na ang munting bata sa kanyang huling hininga. Ganito na lang ba talaga? Isang anak na itatapon sa kalsada at isang batang nakabaon na sa limot. Mayroon pa bang puwang ang pag-asa para sa isang inang tanging luha na lang ang natitirang kayamanan? Siguraduhin mong bukas na bukas. Na bukas din ay wala nang makakapasok na kahit anong hangin sa pader na yan. Gusto ko, pagkatapos ng semento, ay pinturahan niyo agad para magmukhang bahagi na talaga siya
ng pundasyon ng mansyong ito. Walang dapat makaalam, walang dapat makakita. Ang boses ni Isabela ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa pasilyo habang ako ay nakatayo sa dilim, bitbit ang isang maliit na mangkok ng lugaw na itinago ko sa ilalim ng aking malapad na apron. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa bigat ng mangkok, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bukas ay magiging ganap na itong libingan. Habang ang mga daliri ko ay namamanhid sa lamig ng gabi, ang puso ko naman ay tila nagnininga sa galit na hindi ko mailabas. Ang lugaw na ito ay niluto ko gamit ang huling piraso ng aking lakas. Umaasang ang init nito ay magbibigay ng buhay kay Arlo. Ngunit ang mga salita ni Isabela ay tila yelong dinaloy sa aking mga ugat. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking balikat. Ang bawat hakbang ko pabalik sa kusina ay tila paghakbang sa sarili kong huling hantungan. Paano ko ililigtas ang isang batang hindi na sumasagot mula sa kabilang panig ng pader? Paano ko ililigtas ang anak ko na itatapon na sa kalsada ng ospital? Sa sandaling iyon, ang aking katawan ay tila gumuho sa pagod at gutom. Ngunit bago pa man ako tuluyang mawalan ng pag-asa, naramdaman ko ang isang mainit na palad sa aking likuran. Si Lola Berta, ang matandang kusinera, ay nakatingin sa akin nang may malalim na pag-unawa. Hindi siya nagtanong. Sa halip ay kinuha niya ang mangkok sa aking kamay at dinagdagan ito ng mainit na sabaw. "Huwag kang sumuko, Daria." Ang bulong niya na may kasamang paghimas sa aking likod. Sa gitna ng mausok at mainit na kusina, doon nangyari ang paghahati namin sa isang maliit na plato ng kanin na may budbod ng asin. Iyon lamang ang aming hapunan, ngunit ang bawat subo ay tila nagbigay ng bagong lakas sa aking nanghihinang kalamnan. Ang pakiramdam na may kasangga ako, na hindi ako nag-iisa sa laban na ito, ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan sa mansyong ito. Doon ko ipinagtapat kay Lola Berta ang lahat. Ang tungkol sa pader, ang tungkol kay Arlo, at ang tungkol kay Maya. Nagyakap kaming dalawa sa gitna ng kadiliman. Dalawang babaeng biktima ng kahirapan, ngunit may pusong handang lumaban. Sa tulong ni Lola Berta, nakakuha ako ng pagkakataong makasilip sa silid ni Don Victor habang siya ay natutulog. Napansin ko ang isang maliit na bote ng gamot sa kanyang tabi. Ang gamot na laging ibinibigay ni Isabela. Kumuha ako ng kaunting patak nito upang ipasuri sa ibang pagkakataon dahil ramdam ko sa aking sistema na may masama sa bawat pagngiti ni Isabela sa kanyang asawa. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, isang tawag ang muling nakuha ko mula sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi ito paniningil. "Mrs. Daria, may magandang balita po kami. May isang hindi nagpakilalang tao ang nagbayad ng inyong deposito para kay Maya. Mananatili po siya sa ICU at itutuloy ang kanyang mga pagsusuri." Napaiyak ako sa pasasalamat, isang himala sa gitna ng sakuna. Sino ang taong ito? Bakit niya ako tinutulungan? Ang munting liwanag na ito ay tila isang senyales na hindi pa tapos ang laban. Bumalik ako sa lalagyan ng alak, dala ang panibagong pag-asa. Inilapit ko ang aking bibig sa siwang at bumulong ng mas malakas. "Arlo. Arlo, lumaban ka. May tumutulong sa atin. Bukas, kailangan mong maging malakas." Isang mahinang kalos ang sumagot sa akin. Isang munting tunog ng daliri na tumatapik sa semento. Buhay pa siya. Mahina, ngunit buhay pa. Nabalik lamang ang aking ulirat nang marinig ko ang malakas na boses ni Don Victor sa itaas. "Isabela, nasaan si Arlo? Bakit wala pa ring balita mula sa London? Gusto ko siyang makausap ngayon din." Narinig ko ang marahang pagsisinungaling ni Isabela. Ang kanyang boses na tila anghel na may itinatagong sungay. Habang pinapanood ko sila mula sa gilid ng hagdan, alam kong ang bukas ang magiging pinakamahabang araw sa aking buhay. Sapat na ba ang munting himalang ito
para talunin ang dambuhalang kasamaan sa bahay na ito? O ang liwanag ba na ito ay huling sulap lamang bago kami tuluyang lamunin ng kadiliman? Hayaan mo siyang matuyo sa loob ng pader na yan. Isang bata lang yan, walang makakaalam. Bukas, pagkatapos ng kasal, ang mansyong ito ay magiging akin na at ang lahat ng lihim ay mababaon sa limot kasama ng semento. Ang malamig na tinig na yon ni Isabela ay tila isang malakas na sampal na gumising sa aking natutulog na katinuan. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking maliit na silid. Hawak ang isang matalim na gunting na karaniwang ginagamit sa pananahi. Ang kamay ko'y bahagyang nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi sa bigat ng desisyong kailangan kong harapin. Sa bawat hibla ng buhok na hinahawakan ko, sumasagi sa isip ko ang mga pangarap na minsang binuo ko para sa kinabukasan namin ni Maya. Mga pangarap na unti-unting tila naglalaho sa gitna ng dilim. Sa harap ng salamin, marahan kong itinapat ang gunting sa aking mahaba at maitim na buhok. Sa bawat hiblang napuputol, para bang may bahagi ng sarili kong kailangan kong bitawan, isang tahimik na paghinga ng loob, isang hakbang palayo sa dating ako. Walang tunog ng paggupit, kundi ang marahang pagbagsak lamang ng mga hibla sa sahig, tila mga tuyong dahon sa gitna ng taglagas. Ang pagtalikod ko sa aking sariling kagandahan at dangal upang magkaroon ng sapat na halaga para sa huling pangangailangan ni Arlo. Ang bawat sentimong makukuha ko mula sa pagbebenta ng aking buhok ay gagamitin ko upang mabilhan siya ng malinis na damit para sa araw ng kanyang paglaya. Sa bawat hibla na nalalaglag, ramdam ko ang paggaan ng aking pakiramdam, hindi dahil sa kawalan ng buhok, kundi dahil sa pagkawala ng aking takot. Nabalik lamang ang aking ulirat nang marinig ko ang ingay sa labas ng aking pinto. Ang marahas na pagbukas nito ay nagdala ng liwanag na tila sumusugat sa aking mga mata. Daria, ano ang ginagawa mo sa iyong sarili? Ang gulat na tanong ni Lola Berta habang nakatingin sa mga buhok na nagkalat sa semento. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang paghanga at paghihinagpis para sa akin. Hindi ako sumagot. Sa halip ay ipinakita ko sa kanya ang isang maliit na envelope na nakuha ko mula sa silid ni Isabela habang ako ay naglilinis kaninang umaga. Sa loob nito ay ang mga larawan ni Isabela kasama ang isa pang lalaki at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang mga gamot na ibinibigay niya kay Don Victor ay unti-unting lumalason sa isipan nito. Ito ang ating alas, Lola Berta. Ang bulong ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Bukas ang kasal at bukas din matatapos ang lahat. Ngunit ang aming pag-asa ay tila muling nanganib nang marinig namin ang malakas na hiyaw ni Isabela mula sa lalagyan ng alak. Sino ang gumawa nito? Bakit may butas ang pader na ito? Naramdaman ko ang paghinto ng aking puso. Nakita niya ang siwang. Nakita niya ang paraan kung paano ko binibigyan ng hangin at pagkain si Arlo. Dalin niyo rito ang mga semento. Ngayon din, ang sigaw niya na umabot hanggang sa aming quarters. Gusto ko, bago sumikat ang araw ay wala nang kahit anong puwang ang pader na yan. Takpan niyo. Sementuhan niyo hanggang sa maging kasing tigas na iyan ng bato. Ang bawat hakbang ng mga trabahador na pababa sa lalagyan ng alak ay tila mga martilyong tumatama sa aking sentido. Ang tunog ng paghahalo ng semento sa labas, ang marahang pagkiskis ng pala sa tuyong buhangin. Ang bawat detalye ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa aming pagkatalo. Nakatayo ako sa dilim, pinagmamasdan ng mga trabahador na nagsisimulang maglatag ng basang semento sa tapat ng siwang kung nasaan si Arlo. Naririnig ko ang mahinang kalos ng bata mula sa loob. Tila nagtatanong kung bakit unti-unting nawawala ang munting liwanag na nagmumula sa butas. Ito na ba ang huling sandali? Kailangan ko na bang ilantad ang lahat ngayon at isakripisyo ang kaligtasan ni Maya? O hihintayin ko ang bukas na baka huli na ang lahat? Sa gitna ng amoy ng basang semento at alikabok, isang tanong
ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang inang wala nang matatalo pa bago siya tuluyang maging abo? Isang huling patong na lang, misis, at wala nang makakarinig sa anumang bulong sa likod ng pader na ito. Ang boses ng trabahador ay tila isang hatol ng kamatayan habang pinapanood ko ang bawat dampi ng basa at kulay abong semento sa siwang na kinaroroonan ni Arlo. Ang bawat pahid ng sandok ay tila unti-unting pagpapatid sa huling hibla ng hininga ng munting bata. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga palad. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Sa bawat segundo, ang libingang gawa sa bato ay nagiging ganap at ang pag-asa ay tila sumasama sa alikabok ng konstruksyon. Sinuwerte ako nang marinig ang malakas na sigaw ni Lola Berta mula sa kusina. Sunog! Ang kusina nasusunog. Ang giyamang tama, mga trabahador na dala ng takot sa kanilang kaligtasan ay mabilis na binitawan ng kanilang mga kagamitan at nagtakbuhan pa itaas. Naiwan ako sa gitna ng namumuong usok at amoy ng basang semento. Ito na ang aking pagkakataon. Dinampot ko ang isang mabigat na bakal na naiwan sa tabi at sa bawat lakas ng aking braso, itinama ko ito sa bahagi ng pader na hindi pa tuluyang natutuyo. Hindi ko inalintana ang sakit sa aking mga balikat o ang pagtilamsik ng alikabok sa aking mga mata. Ang bawat pagtama ng bakal sa matigas na semento ay naglalabas ng tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng aking udyok na iligtas ang bata. Sa wakas, gumuho ang isang bahagi ng pader. Naglalabas ng masangsang na amoy ng kulob at dumi. Doon ko siya nakita. Si Arlo, nakahandusay sa malamig na sahig. Ang kanyang balat ay tila papel sa kaputian at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit na tila sumuko na sa dilim. Binuhat ko siya at sa sobrang gaan ng kanyang katawan, tila isang tumpok lamang siya ng mga tuyong dahon. Inilapat ko ang aking tenga sa kanyang dibdib at naramdaman ang napakahinang tibok, tila isang malayong tambol na malapit nang tumigil. Habang nililinis ko ang kanyang mukha mula sa makapal na alikabok, isang mainit na luha ang pumatak mula sa aking mata patungo sa kanyang malamig na pisngi. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Ang kanyang mga tuyong labi ay gumalaw. At sa isang tinig na halos hindi marinig, binigkas niya ang salitang naging dahilan ng pagguho ng aking buong pagkatao. Mama, ang bulong niya. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang anak ni Don Victor sa aking paningin. Siya na ang aking anak, ang aking responsibilidad, ang aking buhay. Mabilis kaming tinulungan ni Lola Berta na itago si Arlo sa ilalim ng mga basket ng maruruming labada. Dalian mo, Daria. Ilabas mo na siya bago pa bumalik ang mga lalaki. Ang nanginginig na utos ni Lola. Habang itinutulak ko ang karitong puno ng labada, patungo sa gilid ng mansyon, naramdaman ko ang pagbukas ng isang pinto sa gilid na dati ay laging nakakubli. Isang hindi kilalang kamay ang nagbukas nito. Tila isang anghel na nagbigay ng daan sa gitna ng aming pagtakas. Ngunit bago pa man ako makalabas sa gate, isang boses ang muling nagpapatigil sa aking mundo. Daria, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Si Isabela. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo. Suot na ang kanyang puting-puting damit pangkasal na tila sumasalamin sa kanyang mapagkunwari na kalinisan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa aking mga kamay na puno ng itim na dumi at alikabok. Lumapit siya sa akin at bago pa man ako makapagpaliwanag, naramdaman ko ang malakas na sampal na dapo sa aking pisngi. Magnanakaw, pumasok ka sa lalagyan ng alak para sirain ang pader ko, hindi ba? Ang singhal niya, ang bawat salita niya ay puno ng asido. Hinablot niya ang aking braso at sa aking pagkadulas, ang aking maduming kamay
ay tumama sa kanyang mamahaling damit pangkasal, nag-iiwan ng isang maitim at malaking bakas ng dumi at semento sa puting tela. Hayop ka! Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko! Ang galit na sigaw ni Isabela. Ipakukulong kita, Daria. Sisiguraduhin kong sa bilangguan ka na magdiriwang ng Pasko kasama ang anak mong mamatayin. Nakatitig lamang ako sa kanya habang ang init ng sampal ay nanunuot sa aking balat. Ngunit sa likod ko, sa loob ng basket ng labada, naramdaman ko ang marahang paggalaw ni Arlo. Ang takot ko ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Maaaring saktan mo ako, Isabela, ngunit hindi mo na muling mahahawakan ang batang ito. Paano ko itatago si Arlo sa gitna ng nagngangalit na galit ni Isabela? At sino ang misteryosong tao na nagbukas ng pinto para sa amin? Sa gitna ng puting damit na nabahiran ng dumi, ang simula ng iyong pagbagsak ay nasusulat na sa bawat bahid ng aking sakripisyo. Sa kulungang ito, wala nang halaga ang iyong luha. Doon ka mabulok habang ako ay nagpapakasal sa yaman na kailanman ay hindi mo matitikman. Ang boses ni Isabela ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng madilim at masikip na bodega kung saan niya ako itinapon. Narinig ko ang marahang pagpihit ng kandado mula sa labas. Isang tunog na tila tuluyan nang naghiwalay sa akin mula sa mundong may liwanag. Napaupo ako sa malamig at maalikabok na semento. Ang aking pisngi ay nanunuot pa rin ang hapdi mula sa kanyang sampal. Ang amoy ng amag at lumang gamit ay humahalo sa amoy ng aking sariling pawis at luha. Lumilikha ng isang kapaligiran na tila unti-unting sumasakal sa aking paghinga. Nanginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa lamig ng silid, kundi dahil sa matinding pag-aalala. Nasaan na si Arlo? Nailabas ba siya ni Lola Berta ng ligtas? At si Maya? Ang aking munting Maya na naghihintay sa kanyang nanay sa malamig na kama ng ospital. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang paghinto ng aking mundo. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa akin ng aking kawalang halaga sa paningin ng mga makapangyarihan. Yumuko ako at niyakap ang aking sariling mga tuhod. Sa gitna ng aking pag-iisa, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa aking bulsa. Inilabas ko ito, isang maliit na piraso ng makulay na Crayola na ibinigay sa akin ni Arlo nung isang gabi sa pamamagitan ng siwang sa pader. Sa gitna ng trahedya, hinawakan ko ito ng mahigpit. Ang damdamin ng kanyang munting kamay na dumampi sa akin ay tila isang munting apoy na nagbibigay init sa aking nanlalamig na kaluluwa. Kung ang isang batang kasing liit niya ay nagawang lumaban sa loob ng pader, sino ako para sumuko sa loob ng bodegang ito? Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang marahang kalos sa pintuan. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Isabela o ng mga security. Ito ay isang tunog na tila may naghahanap ng tamang susi. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto at isang matangkad na anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa pasilyo. Daria, huwag kang matakot. Nandito ako para tulungan ka. Ang boses ng isang lalaki, baritono at puno ng awtoridad, ngunit may halong pagmamalasakit. Inangat ko ang aking paningin at nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng maayos na polo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa aking mga sugat. Siya si Gabriel, ang tanyag na abogado na dati ay nakikita ko lamang na bumibisita sa mansyon para sa mga legal na usapin ni Don Victor. Paano? Paano niyo nalaman na nandito ako? Ang nanginginig kong tanong. Hindi na mahalaga yun ngayon. Ang mahalaga ay mailabas kita rito bago pa bumalik si Isabela mula sa kanyang huling fitting ng damit pangkasal. Ang sagot niya habang inaalok ang kanyang kamay sa akin. Alam ko ang tungkol kay Arlo. Alam ko ang ginawa mo para sa kanya. At alam ko rin ang tungkol sa anak mo sa ospital.
Napatitig ako sa kanya. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Ngunit sa kanyang mga mata, wala akong nakitang panlilin lang, kundi isang pamilyar na lungkot na tila nagmumula rin sa isang nakaraang sugat. Tinanggap ko ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang bigat ng isang responsibilidad na hindi ko kailangang pasanin ng mag-isa. Habang dahan-dahan kaming lumalabas sa pasilyo, narinig namin ang isang nakakangilong sigaw mula sa dulo ng mansyon. Isang sigaw na puno ng galit at takot. Nasaan siya? Nasaan ang bata? Bakit walang laman ng pader? Si Isabela. Natuklasan na niya ang bakanteng libingan sa lalagyan ng alak. Ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na bagyo na papalapit sa aming kinaroroonan. Dalyan natin, Daria. Ang bulong ni Gabriel habang hinihila ako patungo sa isang sikretong lagusan sa likod ng aklatan. Kapag nalaman niyang wala na si Arlo, wala siyang ititirang buhay sa mansyong ito. Sino ba talaga si Gabriel sa buhay ni Arlo? At hanggang saan ang kayang gawin ni Isabela kapag naramdaman niyang ang kanyang marangyang bukas ay unti-unti nang nadudurog sa kanyang mga kamay. Sa bawat piraso ng papel na hawak ko, tila binubuo ko ang ebidensya ng sarili kong paglaya mula sa impyernong kinasadlakan ko sa loob ng maraming taon. Nakalubog kami ni Gabriel sa loob ng kanyang sasakyan, malayo sa marangyang ingay ng mansyon. Sa aking kandungan ay ang isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong ninakaw namin mula sa lihim na vault ni Isabela. Ang bawat pahina ay tila bumubuga ng apoy. Mga resibo ng mga gamot na hindi para sa paggaling, kundi para sa dahan-dahang pagpapahina ng isipan ni Don Victor. At ang mga liham na nagpapatunay ng ugnayan ni Isabela sa isang sindikato ng lupa. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na namumuo sa aking dibdib. Ang bawat dokumento ay patunay na ang lahat ng luha ko, ang bawat kalyo sa aking kamay, ay ginamit lamang para sa isang malaking kasinungalingan. Huwag kang mag-alala, Daria. Malapit na tayong matapos. Ang marang sabi ni Gabriel. Nararamdaman ko ang kanyang panakanakang sulyap sa akin. Sa gitna ng dilim ng sasakyan, ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay, na puno ng kilig at pag-asa. Hindi ito isang mapusok na hawak, kundi isang marahan at marespetong pagpapatatag. Ang init ng kanyang palad ay tila nagsasabing hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may isang taong tumitingin sa akin hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat igalang. Nabalik lamang ang aking atensyon sa realidad nang makarating kami sa ospital. Mabilis akong tumakbo patungo sa silid ni Maya nang makita ko ang aking anak na tila isang munting anghel na natutulog sa gitna ng mga makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Gumuho ang lahat ng aking tapang. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang manipis na buhok. Nandito na si nanay, anak. Konti na lang. Makakaalis na tayo sa dilim. Ang bulong ko, habang ang aking mga luha ay pumapatak sa puting kumot ng ospital. Ngunit ang katahimikan ng silid ay bumasag nang bumukas ang pinto ng marahas. Hindi ito ang nurse. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang galamay at matapat na bodyguard ni Isabela ang pumasok. Ang kanyang muka ay tila bato, walang emosyon, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa itim na folder na hawak ko. Ibigay mo sa akin ang folder, Daria. Huwag mo nang hintayin na masaktan pa ang anak mo. Ang malamig niyang banta. Ang bawat hakbang niya patungo sa amin ay tila isang mabigat na tunog ng panganib sa loob ng silid. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Tumingin ako kay Maya. Pagkatapos ay sa folder. Ito ang aming huling baraha. Kung ibibigay ko ito, mawawalan kami ng ebidensya. Kung hindi, nasa panganib ang buhay ng aking anak dito mismo sa loob ng ospital.
Huwag mong subukan. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa likuran ko, matatag at handang lumaban. Nakarecord na ang lahat ng ito sa cloud server. Kahit makuha mo ang folder, huli na kayo. Nanlisik ang mga mata ng bodyguard. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tila may tinatawagan. Ma'am, ayaw makipagtulungan. Ano ang susunod na utos? Narinig ko ang pamilyar at matinis na boses ni Isabela sa kabilang linya. Isang boses na puno ng desperasyon at baliw na tawa. Kung ayaw niyang ibigay, gawin niyo ang lahat para hindi sila makarating sa simbahan bukas. Kahit kailangan niyo pang itigil ang tibok ng puso ng batang iyan. Napatitig ako sa bodyguard. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa plug ng machine na nagbibigay ng hangin kay Maya. Ang aking hininga ay tila naputol. Ang mundo ko ay biglang lumiit sa isang maliit na kable ng kuryente na hawak ang buhay ng aking anak. Sa gitna ng desperasyon, isang tanong ang naglaro sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang protektahan ang kanyang anak laban sa isang demonyong wala nang kinatatakutan? At sino ang misteryosong anyan na nagbayad ng deposito ni Maya na tila laging isang hakbang ang abante sa amin? Mula sa araw na ito, sa hirap at ginhawa, magiging isa tayo. Ang mga salita ng pari ay tila isang malamyos na musika sa loob ng marangyang simbahan, ngunit sa aking pandinig, ito ay isang paalala ng kasinungalingan na malapit ng magwakas. Nakatayo si Isabela sa harap ng altar. Suot ang kanyang puting-puting damit na may borda ng mga perlas. Ang kanyang mukha ay tila larawan ng isang anghel. Ngunit alam ko ang sungay na itinatago sa likod ng kanyang malagom na ngiti at ang kamandag na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa kanyang tabi, si Don Victor ay nakatayo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang malamlam. Tila nasa ilalim pa rin ng epekto ng mga gamot na ipinapainom sa kanya. Ang buong simbahan ay puno ng mga kilalang personalidad, mga taong nagdiriwang sa pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pangalan. Walang nakakaalam na sa likod ng lahat ng ito ay ang kwento ng isang batang ikinulong at isang inang tinapakan ang dangal. Sa gitna ng panalangin, isang marahang pagbukas ng pinto sa likuran ng simbahan ang nagpalingon sa lahat. Ang tunog ng mga yabag sa marmol na sahig ay tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit. Doon, sa ilalim ng arko ng pintuan, nakatayo ako. Suot ang aking luma, ngunit malinis na bestida. Sa aking kaliwa ay si Gabriel, matikas sa kanyang itim na suit, at sa aking kanan, hawak ko ang maliit na kamay ni Arlo. Natahimik ang buong simbahan. Ang musika ay huminto. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na biglang tumahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Sa isang hamak na katulong, isang hindi kilalang abogado, at sa isang batang dapat ay nasa London. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabela. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang anyo ng takot at galit na hindi niya maitago. Si Don Victor naman ay napakurap-kurap, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Arlo, anak! Ang nanginginig na tawag niya habang dahan-dahang lumalapit sa amin. Sa sandaling iyon, isang malaking screen ang biglang bumaba mula sa itaas ng altar. Sa halip ng mga larawan ng mag-asawa, ipinakita nito ang mga litratong kuha mula sa aming investigasyon, ang mga dokumentong nagpapatunay sa pagkalugi ng kumpanya ni Isabela bago niya makilala si Don Victor, ang mga resibo ng mga lason na ipinapainom niya, at ang malinaw na video ng kanyang pag-uutos na sementuhan ang pader sa lalagyan ng alak. Hindi! Patayin niyo yan! Isang paninira lamang yan! Ang sigaw ni Isabela, ang kanyang boses, ay tila isang basag na salamin. Ngunit huli na ang lahat. Nang tagumpay ay nangyari nang bumitaw sa akin si Arlo. Tumakbo siya patungo sa kanyang ama, at sa gitna ng lahat, niyakap niya ng mahigpit ang mga binti ni Don Victor. Papa, hindi po ako umalis.
Ikinulong po ako ni Tita Isabela sa pader. Ang bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay sapat na para marinig ng lahat sa katahimikan. Ang bawat salita ni Arlo ay tila isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ni Don Victor. Napaluhod siya, niyakap ang kanyang anak, at sa wakas, bumalik ang linaw sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Papa. Nang makita ni Isabela na wala na siyang takas, tila nabaliw siya. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hayop ka, Daria. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sana mamatay ka na lang kasama ang anak mo. Bago pa man niya ako maabot, hinarangan na siya ng mga pulis na pumasok sa simbahan. Ang kanyang marangyang damit pangkasal ay nahawakan ng magaspang na kamay ng mga awtoridad. Ang kanyang magandang mukha ay napuno ng luha ng pagkatalo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa sahig. Si Don Victor. Dala ng matinding emosyon at epekto ng laso, ay biglang nawalan ng malay. Si Isabela naman, habang kinakaladkad palabas, ay biglang humablot ng isang maliit na bag mula sa kanyang bulsa. Ito ay puno ng mga brilyante at alha. Kahit sa huling sandali, ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang kayamanan. Ito na ba ang hustisyang matagal naming hinintay? O simula lamang ito ng isang mas malaking laban para sa kapatawaran at paghilom? Ang simbahan na dapat ay maging saksi sa isang kasal ay naging korte ng katotohanan. At sa gitna ng lahat, ang isang inang dati ay anino lamang ay naging liwanag na naglantad sa lahat ng kadiliman. Hindi ko kailangan ng pera mo, Don Victor. Ang kailangan ko ay ang kapayapaan ng loob na alam kong itinama ko ang mali, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang nararapat. Ang bawat salita ko ay tila isang matigas na bato na tumama sa dibdib ni Don Victor. Nakaupo kami sa loob ng kanyang marangyang opisina, 1 linggo matapos ang iskandalo sa simbahan. Siya ay mukhang mas matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Sa kanyang harapan ay isang blangkong tseke na inaalok niya sa akin, isang halagang sapat na para bumili ng 100 bahay at lupa, isang halagang sapat na para hindi na ako muling maghirap. Ngunit habang tinitingnan ko ang papel na iyon, ang nakikita ko lamang ay ang lahat ng luha at dugo na ibinuwis ko sa ilalim ng kanyang bubong. Daria, patawarin mo ako. Nabulag ako ng pag-ibig, ng kasinungalingan. Utang ko sa iyo ang buhay ng aking anak. Ang pagsusumamo niya, umiling ako, at sa isang marahang kilos, isinara ko ang kanyang palad na may hawak na tseke. Ang pagliligtas kay Arlo ay hindi isang negosyo, Don Victor. Ginawa ko yon dahil bilang isang ina, ramdam ko ang sakit na mawalan ng anak. Sa halip na tanggapin ang kanyang pera, inilahad ko ang aking sariling palad. Sa loob nito ay ang lumang susi ng mansyon, ang simbolikong pagputol ko sa lahat ng ugnayan sa nakaraang puno ng sakit at pangaalipin. Ito na po ang huli, malaya na ako. Lumabas ako ng mansyon, hindi lumingon pabalik. Sa labas ay naghihintay si Gabriel, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Sigurado ka ba sa iyong desisyon? Tanong niya. Oo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dangal na ipinaglaban mo. Ang sagot ko, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa aking mga labi. Bumalik ako sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magmakaawa. Sa aking pagdating, sinalubong ako ng masayang balita. Si Maya ay nakalabas na sa ICU. Ang kanyang munting katawan ay nagpapakita na ng mga senyales ng paggaling. Nang makita niya ako, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nanay! Niyakap ko siya ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok na tila amoy ng bagong pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang pagkabilanggo ni Isabela.
na ngayon ay nabubulok sa selda habang hinihintay ang kanyang sentensya. Hindi rin ito ang pagbagsak ng isang makapangyarihang pamilya. Ang tagumpay ko ay ang makita ang aking anak na muling ngumingiti. Habang naghahanda kami para umuwi, isang nurse ang lumapit sa akin. Mrs. Daria, may nag-iwan po nito para sa inyo. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Sa loob nito ay isang sulat. Daria, salamat. Hindi mo ako kilala. Ngunit isa rin ako sa mga biktima ng kasamaan ni Isabela. Ang pamilya ko ay nawalan ng lupa dahil sa kanyang panlilinlang. Ang tulong na ibinigay ko para kay Maya ay isang maliit na pasasalamat sa iyong katapangan. Dahil sa iyo, may pag-asa na kaming mabawi ang sa amin. Naway magpatuloy ka sa pagiging liwanag sa dilim. Napatitig ako sa sulat. Hindi pala ako nag-iisa sa laban na ito. Ang bawat hakbang ko pala ay nagbigay ng lakas sa iba na lumaban din. Sa aming paglabas ng ospital, sinalubong kami ng papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tila isang mainit na yakap na nagsasabing tapos na ang dilim. Ngunit bago pa kami tuluyang makasakay sa sasakyan ni Gabriel, isang alok ang muli niyang binanggit. Daria, alam kong magaling kang magluto. May maliit akong pwesto sa palengke na hindi nagagamit. Gusto mo bang subukan nating gawing isang maliit na kainan? Ang kanyang alok ay hindi isang limos, kundi isang oportunidad. Isang pagkakataon na muling buuin ang aking buhay gamit ang aking sariling mga kamay. Ito na ba ang simula ng bagong kabanata? Ang isang inang dating nagluluto para sa mga amo ay magluluto na ngayon para sa sarili niyang pangarap. Ang bawat sangkap na hahawakan ko ay magiging simbolo ng aking pagbangon. Isang taon na ang lumipas, ngunit ang bawat sangkap na hinihiwa ko sa kusinang ito ay tila isang paalala ng bawat sugat na aking pinagalingan. Ang amoy ng ginisagisang bawang at sibuyas ay humahalo sa matamis na bango ng bagong saing na kanin. Dito, sa loob ng aking munting kainan na pinangalanan kong Kalinga ni Maya, ang bawat tunog ng sandok na tumatama sa kawali ay isang musika ng aking tagumpay. Ang dating mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalabada ay siya na ngayong lumilikha ng mga putahing nagbibigay kasiyahan sa bawat kumakain. Ang mga pader ng kainan ay puno ng mga drawing ni Maya. Mga makukulay na larawan ng mga bulaklak at bahaghari. Isang testamento sa kanyang ganap na paggaling. Nanay, si Kuya Arlo, nandito na. Ang masayang sigaw ni Maya mula sa labas. Lumabas ako ng kusina. Pinupunasan ang aking mga kamay sa aking apron at sinalubong sila ng isang malawak na ngiti. Si Arlo, na ngayon ay mas malusog at masigla, ay may dalang isang malaking palayok ng bulaklak para sa akin. Tuwing Sabado, dumadalaw siya, hindi bilang anak ng isang milyonaryo, kundi bilang isang batang puno ng pasasalamat na itinuturing akong pangalawang ina. Nabalitaan ko na si Don Victor ay ipinagbili na ang mansyon at ginugol ang kanyang nalalabing yaman sa pagtulong sa mga batang biktima ng karahasan. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad sala. Si Isabela naman ay hinatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang kagandahan ay unti-unti nang nilalamon ng malamig na pader ng selda. Tita Daria, para sa inyo po, ang sabi ni Arlo habang inaabot ang bulaklak. Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng takot, kundi isang malalim na pagmamahal at respeto. Sa hapong yun, habang abala ako sa pag-aasikaso ng mga customer, isang pamilyar na anino ang tumayo sa aking harapan. Si Gabriel, nakangiti habang pinagmamasdan ng aking tagumpay. Mukhang kailangan mo na ng mas malaking pwesto, Daria. Ang biro niya. Salamat sa tiwala mo, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, huwag mo nang ituloy. Ang katapangan mo ang nagdala sa'yo rito. Ang sabi niya. Ang aming ugnayan ay nanatiling isang magandang pagkakaibigan, isang samahan na binuo sa respeto
at paghanga, malayo sa anumang komplikasyon ng pag-ibig. Ng aking bagong buhay ay nangyari noong gabing iyon. Matapos magsara ng kainan, umupo kami ni Maya sa labas, pinagmamasdan ang mga bituin. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay malambot at mainit. "Nanay, masaya na po ako." Ang bulong niya. Sa simpleng salitang iyon, naramdaman ko ang paghinto ng lahat ng sakit. Ang lahat ng hirap, lahat ng luha, lahat ng sakripisyo ay nagkaroon ng halaga. Tumingala ako sa langit at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nanalangin para humingi ng tulong, kundi para magpasalamat. Habang pauwi kami sa aming maliit ngunit sariling bahay, isang balita sa telebisyon ang pumukaw sa aking pansin. Ang larawan ko ay lumabas sa screen. At ang ating Inspirational Woman of the Year Award ay igiginagawad kay Daria Santos, isang ina na nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tapang na ipaglaban ang tama. Napahinto ako sa paglalakad. Ako? Isang inspirasyon. Ang dating anino na walang nakakakita ay isa na ngayong liwanag na nagbibigay pag-asa sa iba. Niyakap ko si Maya ng mahigpit at sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang ganap na kapayapaan. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa isang magarbong kasal o sa pag-ibig ng isang prinsipe. Nagtapos ito sa amoy ng nilutong adobo, sa halakhak ng aking anak, at sa karangalan na muling buuin ang sarili mula sa abo, gamit ang sarili kong mga kamay. At para sa akin, iyon ang pinakamasayang happily ever after na maaari kong hilingin. Sa bawat pahina ng lumang kwadernong ito, isinusulat ko hindi lamang ang mga alaala ng nakaraan, kundi ang mga pangarap na itinatanim ko para sa iyong kinabukasan. Aking munting Maya. Nakatayo ako sa maliit na beranda ng aming bahay, hawak ang isang tasa ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang amoy ng mga bulaklak sa aming hardin ay humahalo sa amoy ng lupa na nabasa ng hamog ng umaga, isang kapaligirang malayong-malayo sa amoy ng chemical at takot sa loob ng mansyon. Sa aking kandungan ay nakapatong ang isang lumang kwaderno. Dito ko isinusulat ang lahat, isang liham para sa hinaharap, isang testamento ng aming pinagdaanan. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Isabela. Puno ito ng mga salita ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad. Ngunit habang binabasa ko ito, wala na akong naramdamang galit. Wala na rin akong naramdamang awa. Ang tanging naramdaman ko ay kapayapaan. Ang pagpapatawad para sa akin ay hindi na isang desisyon na kailangan kong pag-isipan. Ito ay isang bagay na kusang dumating nang piliin kong maging masaya. Ang kanyang parusa ay hindi na ang rehas na bakal, kundi ang habambuhay na pag-iisa at ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Para naman kay Don Victor, matagal ko na siyang pinatawad. Ang pagbisita ni Arlo sa amin tuwing Sabado ay sapat ng patunay na ang mga sugat ay naghihilom sa tamang panahon. Bawat gabi, bago matulog, dinadalaw ko si Maya sa kanyang silid. Pinagmamasdan ko ang kanyang mahimbing na paghinga, ang kanyang mga pisnging na mumula sa kalusugan. Sa bawat tibok ng kanyang puso na dati ay mahina, naririnig ko ang tunog ng aking sariling kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi na isang bagay na hinahanap ko sa labas. Ito na ang hangin na aking nilalanghap sa loob ng aming munting tahanan. Ang aking yaman ay hindi na ang salapi, kundi ang bawat halakhak ni Maya, ang bawat yakap ni Arlo, at ang bawat umaga nagigising akong malaya. Si Gabriel ay isa ng tanyag na human rights lawyer. Ipinagpapatuloy ang laban para sa mga inaapi, ngunit nanatili siyang matalik kong kaibigan at tagapayo. Si Lola Berta ay kasama na namin ngayon. Ang kanyang mga kwento at luto ang nagbibigay kulay sa aming tahanan.
At ako si Daria, isang ina, isang negosyante, isang kaibigan. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para buuin ang aking pagkatao. Ang aking tagumpay ay hindi nakasalalay sa apelyido ng isang asawa, kundi sa lakas na natagpuan ko sa aking sarili. Isinara ko ang kwaderno. Sa malayo, nakita ko si Maya at si Arlo na naglalaro ng habulan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang kanilang mga anino sa ilalim ng sumisikat na araw ay sumasayaw na tila walang inaalalang bukas. Ang buhay ay hindi isang kwentong pambata. May mga halimaw, may mga dilim. Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito. Kahit gaano pa kadilim ang gabi, palaging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. At sa liwanag na yon, ang isang dating anino ay natutong sumayaw